So okay, pakinggan din natin yung kaldag ng engine ng transmission, reverse. Kung kita nyo guys, ang lakas niyan. And then neutral, wala naman siyang vibrate na malakas. Okay naman under ng ng kanyang makina at transmission. Doon lang nagkakaproblema sa tinatawag na kaldag pag mag-reverse ka. And then drive, kung kita nyo, ang lakas, malakas yan. So which is problema nito, wala ka naman makikitang check engine. And then ang gagawin natin dito at paano siya gagawin. Okay, so yan yung tatawag na valve body. Patuloy muna natin. Okay? Ano yan dyan, naglalaro ng mga, so yung pwede nagiging problema. Okay? So ayun na guys, kailangan mo na magpalit ng ilisan mo natin, tapos balik na natin guys. So meron na sealant. Ayan guys, kinabit na natin. So EX120, ulak mo lang yung dulo. Ito, mawalo to. Tapos balik na. So okay na yung level guys. Panalo na. Tira natin. So paandri na natin to. Transmission, wala na siyang kaldag. Ayan o. So tingnan mo yung reverse, neutral, drive, tapos is natin. Okay. Ito wala na akong maramdaman. So ayan na, kampante na siya guys. So ibig sabihin okay na yung engine. So napagpalang araw guys, another client naman tayo na 3.2 na Ford Ranger. Ang problema nito is malakas yung kanyang kaldag o yung shift shock sa tuwing magre-reverse ka, mag-drive, and then from neutral to drive malakas pa rin ang kaldag, and then pag neutral to reverse malakas pa rin ang kaldag. So ito yung mga issue guys na wala siyang check engine ka makikita, and then pag once na tumatakbo naman medyo okay naman, pero nagkakaproblema na lang pag once na nakapark ka tapos bigla ka magre-reverse or mag-drive. So doon na lumalabas yung tatawag na shift shock o yung kaldag na malakas. So pakiramdaman natin yung buong transmission nito kung ano yung mararamdaman natin na kaldag sa unit na ito. So tara, pakiramdaman din guys para makita natin. So okay, pakinggan din natin yung kaldag ng engine ng transmission, reverse. Kung kita nyo guys, ang lakas niyan. And then neutral, wala naman siyang vibrate na malakas. Okay naman under ng ng kanyang makina at transmission. Doon lang nagkakaproblema sa tinatawag na kaldag pag mag-reverse ka. And then drive, kung kita nyo, ang lakas, malakas yan. So which is problema nito, wala ka naman makikitang check engine. And then ang gagawin natin dito is mag-undergo tayo ng engine scan para makita natin kung ano yung problema mismo sa loob ng kanyang transmission. Okay, so pakinggan din natin guys yung kanyang kaldag, reverse, boom, lakas. And then neutral, boom, drive, ayun kita nyo, halos umabanti ako. So yun ang problema. So tara, engine scan natin, tapos check natin kung ano gagawin natin ditong tirada, kung masisave natin to or kailangan siyang buksan o anong dapat gawin. Okay, so tara. Basic pointers pa rin, vlog ko na pala yung part 1 nito, nag-vibrate yung makina kasi nga ang unit na to matagal na undergo ng PMS, kaya kumaga nagsabay-sabay na yung problema. Okay, so inisa-isa lang natin para makita nyo kung paano natin inayos yung mga sistema na mga sira, yung mga concern ng may-ari. Okay, so tara, let's go. Okay guys, so ang transmission nito guys, so wala siyang dipstick sa loob ng engine bay, hindi makikita dahil nasa ilalim po yung nito, dipstick. Kahit buksan natin yung makina, tingnan natin kung mayroon bang dipstick na lalabas. So ayan guys, makikita mo wala siyang dipstick na naka-outlet. Ayan. Dahil ang dipstick niyan guys nasa ilalim, so kailangan mo tanggalin yung kanyang mismo yung kanyang tawag yan, yung kanyang dipstick. So hindi mo makikita yan pag hindi mo alam kung saan yung location yan. So ituro ko sa inyo ngayon kung ano yung kung saan yung location at paano siya gagawin. Okay, so una nating step ito gagawin dito is mag-undergo tayo ng tawag yan, change oil muna tayo. So what ibang gagawin, mag-change oil muna tayo kasi nga tawag yan, yun ang pinaka basic bago tayo tawag yan, mag-undergo agad kung ano yung mga next move natin gagawin. So yun po lagi yung sinasuggest ko sa mga may-ari, unit owner, especially pag mga transmission na pag-uusap. Kung may sapat na budget, pwede naman agad i-open o ibaba. Pero kung talagang medyo pigado yung mga may-ari, especially dito sa taga Jensen, kung hanggat makakatipid, yun ang ginagawa natin. So basic muna tayo, change oil muna tayo. Kung madala ng change oil, okay. Pero pag hindi madala ng change oil guys, ng fluid, so automatic na yan. Either palit ka ng electrical system ng yung connection nya, connector, o yung mismo yung transmission sa loob mismo ang nagiging main problem. Okay, so yun po yung mga na basic pointers dyan, especially sa mga natitira ko dito. Ginagawa ko talaga dyan is yung electrical system muna yung ginagawa kong paraan
para magawa na paraan yung solenoid valve or mga yung fluid level kailangan palitan. Pero pag talagang hindi na siya natanggal, ibig sabihin automatic na yun, punit na o sunog na yung clutch lining bago ka na pag-decide na mag-undergo na ng baba ng transmission. So for overhaul na siya. Okay, so, pero sa case na ito kumakaldag pa lang, ibig sabihin papunta na yan doon. So ang gagawin talaga dyan is number 1 is change fluid lang talaga. So kailangan magpalit ka ng fluid. Yun lang gagawin mo, at least makakatipid ka o malilesen yung gastusan. Okay, so tara, doon sa ilalim guys, baba na din ang tawag niyan, yung fluid mismo, para makita natin kung ano yung viscosity ng fluid. So malalaman natin kung doon ang problema. So tara. Okay, so ayan na guys yung location. Turo ko sa inyo yung location sa ilalim. Yung dipstick ng Ford Ranger na 3.2, ayan nandito. So kailangan mo siyang tanggalin ng socket na 19. So ang problema dito is wala siyang tatawag na drain plug. So hindi mo siya ma-drain automatic. Pag binuksan mo, diretso na yan buhos. Okay, so wala ka makikita ng drain plug. So mayroong magnet dito yan sa may gitna. Okay, so ang gawin natin guys, tanggalin muna natin itong buong drain plug niya, yung buong 8mm na bolt, para matanggal natin yung kanyang tatawag na fluid. Okay, so sige, bakasin ko muna tapos balik ako pag natanggalan natin. So ulitin ko, yan yung location ng dyan tayo maglalagay ng fluid. Okay, okay, so ayan na guys, tanggalan natin yung mga bolt, maluwag na. So gawin natin dito, natin yung i-pull out na natin guys yung kanyang yung case ng transmission, para makita natin yung dumi sa loob. Turo ko sa inyo dyan yung tatawag na valve body, para malaman nyo, meron ka idea kung ano yung magiging laro ng valve body dyan. Okay, hindi ko man isa-isa, pero mahalaga makuha nyo lang yung kung ano yung nagiging general function ng valve body, especially pag nagtatanggal kayo ng crankcase, makikita nyo lang yung lamang loob ng kanyang solenoid. So kaya paano yung idea, malaking tulong na yun guys sa mga baguhan at saka sa mga nag-DIY. Okay, so kung Ford ito, kailangan medyo expert yung titira, kasi pag hindi baka magka-problema pa. Okay, so sige, pagkatapos yan guys, maglalagay tayo ng Hado oil na automatic transmission fluid. So yun lang ilalagay natin para makarecover yung shift shock o yung kaldag na malakas sa ilalim ng transmission ng Ford. Okay, so wala tayong gagawin, dito magtatanggal ng ibang parts. So yun lang ang gagawin natin. Okay, so ayan na guys, mabaho talaga yung fluid. Tanggal na natin yung fluid nya, instead na pink, naging na siya guys, perting ang itim na masyado. Kaya sinabi ko kanina, yung may magnet siya dyan ayan. So ang problema ng nya, marami na talagang marami ng mga tatawag na metal grate yan. So kailangan talaga siyang meron pa mga maliliit na bakal So ayan na nagiging problema sa kanyang valve body, bumabara. Okay, so ito na yung filter niya guys. Tanggalin ko muna. Ayan. So wala na siyang tatawag na wala na siyang lock. So naka-o-ring type lang yan doon, bubunutin lang yan doon. Pagbunot niyan, okay, washable naman to. So hugasan lang natin. Hindi matanggal lang isang kamay, baka masira. O kaya kailangan naka-video ako. So ayan na guys, kailangan siyang tatanggalin, tapos ipa-drain ng mga ilang minutes hanggang maubos yung fluid na nandito sa loob. So ayan yung mga valve body niya. Mamaya ikukwento ko sa inyo yan kung ano yung mga function yan. Okay, so sige, tanggalin ko muna tong oil filter, tapos tanggalin ko muna tong mga ipa-drain muna natin guys, para maganda yung makbaka natin. Tapos patuloy muna natin. Okay, so para sorry. Sabi ko sa inyo, nahulog na. Ito na, ayan, meron siyang o-ring ayun, dun sa niya, yung location. Nagtaplaks. Bisaya pa, tuminaplak na. Ayan, ayan okay, so pag-usapan tayo mamaya guys. Sige, balik ako pag natapos na pagtanggal. So ayan na guys, tanggal na natin. Ayan, kita mo yung oil kita mo yung parang tsokolate na yan, na yan, yung viscosity niya, pangit na talaga. So may kita mo dito yung magnet, ayan so ito yung nagiging cause ng shift shock. Ayan, pag once na mag-indicate na yung shift shock,
kailangan mo na magpalit ng transmission fluid. Ngayon, pag nagpalit ka ng transmission fluid at hindi ka nagtanggal ng oil filter, nagtanggal ng takip, so dito na magsisimula yung kalbaryo ng buhay mo sa transmission. So unti-unti masisira yan guys, especially yung oil na ginagamit mo is ordinary lang. Okay, so nagtitipid ka. Yan, kita mo yung ano niya, no? So ano na, super black na siya. So mabigat na siyang itulak. Yung pressure niya mabagal na. So ibig sabihin pangit yung VCT, mabigat na. So yung pressure ng torque converter papunta doon sa clutch system niya. So mangyayari diyan, mahina na siya ipasok, itulak. Yung pressure hindi niya na kayang tawag yan yung simpleng andar ng engine. Ano nangyari, tawag yan, mabigat yung pressure. Kaya nangyayari, nagkakaroon siya ng shift shock. Minsan late siya or nagiging tawag yan, biglang kagat ng clutch pressure. Kaya nangyayari, bigla siyang gumaganon. So, dahil nga yung oil viscosity mo is pangit na yung yung tawag niyan yung viscosity. So subject for replace ka na nun guys. Okay, so, isa pa dito yung barado. Ayan, nakikita mo, barado yung kanyang filter ng ETF. Kaya nangyayari, matagal talaga pumasok yung fluid doon sa solenoid valve at matagal siya mag-engage, matagal siyang mag-shift. Bakit? Kasi nga dahil hindi na halos makahigop dahil sa sobrang bara. Yun po yung nagiging dahilan ng shift shock. Okay, so marami kasi nagsabi na pag once may shift shock, automatic yan, palit ka agad ng transmission o bukas agad ng lining. So malalaman mo agad yan guys pag may problema na mismo yung mga lining, dahil mismo dito pa lang sa fluid makikita mo na. So ito, pwede pa itong magawa ng paraan, yung change oil ka lang muna. So pinaka basic lang talaga yan. Okay, ngayon kung madala siya ng change oil, so ibig sabihin safe pa yung lining mo, hindi pa gano'n totally na put. Okay, so yun po yung mga tips para hindi kayo mabigatan sa gastusan, especially sa mga automatic transmission, dahil mahal po talaga ang baba ng transmission. Okay, so yun po yung mga kita nyo, barado na yan, no? So hindi na siya makahigop. So yun po yung nagiging problema. Okay, sige, so gawin natin, linisan natin to, tapos tawag nyan, magpapalit tayo ng oil. Yung ilalagay natin oil dito is yung HADO na automatic transmission fluid. Okay, so para makita nyo talaga na para matanggal yung problema ni sir. Kasi kung hindi yan ma-address guys, mangyayari dyan, wala na, talagang problema na. So isa pa to, may bakal pa. Ayan particles. So transmission din yan galing. Okay, so yun ang problema niya guys. Sige, ilisan mo natin, tapos break na natin guys. So ayan na guys, yung natin pan body. So obviously pointers pa rin, tawag niyan. Ito yung sinasabi ko kanina, yung dipstick nya. So hindi ka pwede pag-refill dahil hanggang dito lang yung dulo niyan. So wala siyang funnel na mahaba papunta doon sa taas. Okay, so ito yung mga piston guys na nasa loob nito. So may mga yan dyan, naglalaro ng mga tawag yan, mga bulbs. Okay, so yan nagbibigay ng ng shifting system, especially ang controller, yung mga solenoid. Ito yan sila, yan ang mga solenoid na nagbibigay ng shifting mechanism sa gamit ng TCM o transmission computer module. Okay, so itong butas na to, ano ba yun? Ito yung mapunta naman doon sa torque converter. Ayan, and then ito naman yung pinakalabasan ng fluid, pinaka relief valve yan guys. So makikita mo, din yan, naka-computer din siya, meron din siyang maliit na mechanism na module system dito. Ito naman yung sa engagement mo ng park, reverse. Ito, ayan konektado yan dito. Mag-drive ka, magtawag yan, reverse, neutral, and then first gear, second gear. So yan na yung system guys. So dito, pag once nga nagka-problema yung valve body, so ito siya, subject for replace talaga to. Lalo na pag halimbawa may mga kain na ng mga metal o powderized material grit na nagmumula dito sa may lining. Ayan, so yan ang mahirap guys. Once na yan, bumitaw yan, so ibig sabihin yan, pag yan ang napudpud, ibig sabihin subject for general overhaul na. So bubuksan na to, tatanggalin mo na, papalitan mo na yung tatawag na clutch lining. So yun ang medyo mabigat na usapin doon. Kaya hanggat kaya pang i-remedy o mag-change oil ka, so mga every tawag niyan, mga 60,000 kilometer, much better na mag-change fluid ka na. So kung mag-change fluid ka naman guys, much better na
tanggalin mo talaga yung buong crankcase, palinisan mo, especially yung filter niya. So kailangan talaga either palitan mo o linisan. Kung washable naman siya, hugasan mo lang tapos balik mo lang din. Pero much better kung papalitan talaga ng brand new. Okay, pero sa akin kasi pag once na napansin ko na washable naman, pwede natin ibalik. Hugasan lang na maigi. So ganun po yung gagawin natin para medyo makatipid. Pero kung mayaman yung may-ari, kung gusto niya ng patan mo na mas maganda kung babaguhan talaga yung kanyang tawag niyan, yung kanyang fluid filter. Okay, so yun lang guys. So ang gawin natin ngayon is kakabit ko na yung takip para diretso na tayo, tapos maglalagay na tayo ng Hado na automatic transmission fluid para yun na yung magiging niya, fluid. So basic pointers pa rin, maglalagay kayo ng Hado oil. So kaya ko po i-garantiya na 1 year wag kayo mag-change oil, laban po yan. Opo, ganun po ganda yung Hado guys, kaya wala po talagang panlaban dyan yung ibang mga oil. Hado lang talaga dahil meron siyang ceramics coating na kaya niyang magtanggal ng friction. So almost 1 year hindi ka mag-change oil, yung oil mo maganda pa rin. So yun ang ilalagay natin dito. Okay, so ituro ko sa inyo mamaya kung saan tayo magre-refill ng fluid. Dito lang po tayo magre-refill. Tatanggalin natin yan, number 16 yan, ay 17 na na tools. Okay, na combination. Sige, so lagay natin ngayon guys yung takip, tapos balik tayo pag natin ka na. Let's go. So ayan na guys, malinis na yung gawa natin. Na guys, meron na sealant, so ilalagay natin dito ngayon. Okay, ayan na. Ayan guys, kinabit na natin. So ganyan lang pagkabit niya, wala na siyang bolt, diretso na yan. Tapos kakabit na natin yung niya, yung takip. Okay, so mag-isa lang ako kaya isang kamay lang. Okay na, ayan guys, nakabit na natin. So ang hirap ng mag-isa lang tayo kasi busy yung mga natin, buddy. So kabit ko muna, pag nakakabit ko lahat balik tayo. Okay, okay, so ayan na guys, nakabit na natin, set up na. So maglalagay tayo ng fluid, although hinahabol na tayo, medyo gabi na rin. Ayan, kita nyo sa labas, medyo madilim na kasi nga tawag niya na busy tayo. Sige, maglalagay tayo ng fluid guys, tapos check na natin after na natin maglagay. Okay, so ito ilalagay natin guys, itong Hado Atomic Transmission Oil. Ayan o, Hado Atomic Transmission Oil or ATF, Automatic Transmission Fluid, Hado brand. Tapos maglalagay tayo ng tawag na EX120. Ayan, for revitalization. Ibig sabihin kaya i-revitalize yung tawag niyan, yung chrome ng bakal, especially mga bearing, main bearing, yung kanyang space washer bearing ng kanyang mga tawag niyan ng transmission, especially doon sa may clutch pack, yung mga bearing doon sa loob guys na maliliit. So i-recover niya yon sa magitan ng ganyan mga scratches. Yan, so once na ma-chrome niya yan, magito mangyayari. Ito yung after. So ibig sabihin 100 times na sa microscope makikita mo yung gas-gas. So mangyayari dyan, i-recover niya yung natanggal ng mga metal, atomic metal structure to na napunit. So i-recover niya yung ganito mangyayari. Kaya mangyayari yung lahat ng magnet na nahigop ng magnet doon sa transmission na dumikit ng mga powderized metal grit. So i-recover niya yun. So ito lang gagamitin natin. Tsaka itong EX120. So tag 2.8 po ang isa nito, bibili ka dito. Okay, so sige, iligay na natin ito guys para makarecover yung Ford Ranger na 3.2. Okay, so let's go. So check natin yung location ng kanyang dipstick sa ilalim ng automatic transmission ng Ranger. Ayun nilagyan ko na lang guys, pero silipin pa rin natin, para makita nyo actual. Okay, so ayan yan ang location guys. Ayun yung kanyang dipstick. Ito yung kanyang dipstick, nakabaon yan. Tapos nakatakip naman yan ng kanyang pinaka cover nut nya. Ito, ayan yung so nakapaloob lang yan dito guys, kaya hindi may kita yung dipstick ng transmission pag hindi mo alam. So may bandang right side lang yan ng tambutso manifold. Ayan, okay, so lagyan tayo ng fluid guys para dito. Okay, so ito una natin ilalagay para mapuro doon. Pwede natin i-direct doon sa ilalim. Ito na yung kalalabasan guys, syringe. Yes, ayan. So EX120, ito yung ilalagay natin doon sa transmission actual. So ayan na guys, i-inject na natin guys. Okay, so ayan na guys, plaster na.
inject na natin to. Tulak mo lang yung dulo. Ito. Ayan guys, tulak mo lang to ano, pinakadulo ng syringe. Ayan o. Para ka lang mag-inject ng ano guys. Ayan, tulak mo lang yan. So ayan na. Pag sagad na, wala nang laman yan. So okay na yun. Okay, tapos na. So fluid na tayo. Okay, so maglalagay na tagay ng ano, lagyan na natin yung ATF atomic, atomic fluid. Ayan. Okay. Ayan guys, makikita nyo kulay puti yung ano, yung hado. Kasi tawag niyan, ano siya, kulay puti kasi nga clear talaga yan guys. Kumbaga walang halong ibang chemical o ano pang mga additives na nakalapaloob doon na hindi angkop ng hado. Kaya makikita nyo yung ATF niya is kulay white. So yan po talaga yung pinaka the best na oil sa akin lang na side, dahil yun po talaga yung minamarket natin at saka tested ko na talaga to. Kaya i-promote natin yung hado yung products, especially yung hydrogen treatment natin, na kaya niyang mag-exist sa mga mga biyaheng talagang pang matagalan. Yung viscosity ng fluid niya hindi niya kayang sirain kasi yung tawag niyan yung friction na tatanggal. So yun po talaga yung ano niyan, ibig sabihin ng ano na to, produkto na to. So mamaya malalaman natin, check natin mamaya kung ano yung kalalabasan ng tira natin. Okay, so ubusin ko ba to guys, tapos mga 8 to. Balik tayo. Okay, so ayan na guys, okay na. Talagyan na natin yung fluid. So check natin yung level. Okay, so dito yung location guys. Ayan. Pasok mo yung dipstick nya. Medyo ano lang talaga tawag yan, ang hirap rin siya pasok. Para lang pag isang kamay gamit mo. Ayan, ito. Ayan, yun. Pasok mo, ayan, sorry, nakita. Ayan, pasok, yun, ayan. So nakaganyan na siya. Ayan, tapos bubunutin mo na yan. So okay na yung level guys, panalo na. Okay, so ayun na guys, okay na yung tira natin. So paandrin na natin to. Okay na. Sige. Okay, so down na natin. Check natin. Okay. Okay. So, pandarin natin guys. Check natin kung ano yung trabaho natin, kung mawawala na ba yung ship shock na. Ship shock ang problema. Okay, so basic pointers pa rin guys. Tawag niyan pag door ajar, bukas pa yung hood natin. So ganun pa rin yung lagi ko tuturo sa inyo pag okay, so start mo naka-park, tapos reverse, and then neutral, tapos drive, tapos ito yung mga lahat ng ano niya, lahat ng tawag niyan, lahat ng kanyang shifter, para yung lahat ng ball body na nasa ilalim, malagyan siya ng fluid bago mo siya itakbo. So ito meron na to, wala na akong nararamdaman na shift shock guys. Ayan o. So okay na yung hindi pati pinapatakbo to, pero nararamdam ko na steady lang yung ng engine, transmission, wala na siyang kaldag. Ayan o. So tingnan mo yung reverse, neutral, drive, tapos is natin. Okay. So ayun na, tingnan nyo neutral, reverse, park. So check natin yung yung reverse, kung magkakaldag pa ba siya o hindi na. Normal lang, wala na siyang lumalabas na dug, mga ganyan, wala na. Okay na. So ibig sabihin maganda na yung flow ng transmission mo. Okay, kahit hindi mo siya itakbo guys, kasi sa ang kaldag lumalabas lang yan pag naka-park, and then mag reverse ka, mag drive, dyan lumalabas yung malakas na shift shock.
okay. Pero pag once nga nakatakbo ka na yung makina mo, hindi mo mararamdaman din kasi high speed na yung full malakas na yung pressure ng ETF fluid, kaya yung takbo mo okay lang, maganda na yung momentum. Pero pag naka-park ka, okay, so yun ang mga basic pointers guys. Ang malaga hindi ko mabidyohan isa-isa, pero makita nyo lang kung paano natin tinira. So panalo na, kasi kung halimbawa mapunta kayo sa ibang mekaniko, so automatic yan. Halimbawa especially sa mga tawag yan yung mekaniko na hindi concerned sa budget ng may-ari, so automatic yan, baba talaga yan guys. Okay, maganda man din yun, baba yung transmission o yung engine o mga parts na pwede ibaba. Pero kung as long as pwede pa naman ma-remedyohan, para sa akin lang so except sa mga talaga yung mga nagdi-diagnose na bigla agad na mag operation agad ng dissect, ibig sabihin pag open ng engine. So sa atin na side is hanggat ma-recover natin, remedy, so gawa din ng paraan. So kaya yung natin is basic pointers, although mahaba yung video natin, pagtiyagaan nyo na, malaking bagay at tulong na sa inyo to. Okay, so yun lang guys, ang pinapromote ko lagi, yung Hado engine treatment, yung Hado atomic oil. Yun po talaga yung mabisang oil na ginagamit ko, na proven and tested na talaga. Basta ang mga sira is mga surface lang, gas-gas lang ng bearing. So yun ang ilalagay mo, panalo na yun, hindi ka na problema dun. So yun po yung pinaka the best na paraan para maka-recover yung makina nyo, kahit sabihin na luma yan or ano man yan o bago man yan. Basta may konting sira lang na bearing lang, liner or ano man kaya ang problema sa scratches, makakaya din gawa ng paraan, basta remedyohan lang. Okay, so yun lang guys, maraming salamat sa walang sawang suporta at sa aking mga follower, subscriber. Please share my video, subscribe to YouTube channel. Bye bye and God bless. See you.